step by step, slowly, bumabagsak na itong kampo ni Digong. Hindi nyo lang nare-realize, halimbawa kung ikaw DDS, hindi mo nare-realize dahil slowly maliliit na movement lang pero kung titingnan mo, napakarami na palang nangyari. Pabagsak na ka-coffee itong kampo ni Digong. Nakaharap na ito ng katapat. Kung noon ay kalmado itong gobyerno, ngayon hindi na. May matapang. May matapang na undersecretary. Itong si Yusek Attorney Claire Castro. At handang birahin itong mga Duterte. Sabi ng kampo ni Digong attack dog yan ni Marcos. Aba, hindi kayo inatrasan. At mukhang ito ang magpapasakit sa ulo ninyo Itong si Attorney Castro. Tingnan natin yung profile niya. Maganda-ganda ka-coffee rin. May maganda. May ibubuga yung kanyang profile at kayang iharap dito sa kampo ni Digong. Pagkaupo pa lang, nagpasikat na ito ka-coffee. So sa episode na ito, kilalanin natin ito. Sino itong si Attorney Castro? Si Yusek Castro at bakit ganoon siya katapang na birahin itong kampo ni Digong. At ito lang sa headline ng Inquirer ka-coffee. Tingnan niyo. Sabi po ng Palace, more clean up of Duterte. Dirty at saka Duterte kasi magkatunog halos More clean up of dirty money mess left by Duterte. Kung anyong natatandaan, di ba noong isang araw na vlog natin yan, nasa high risk ang Pilipinas pagdating sa usapin ng money laundering nung panahon ni Digong. Pero nung si PBBM nang umupo, may mga ginawang polisiya na lift yan. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil marami pa pong kinakailangan linisin. Patunay lang yan ka-coffee, yung pagkaka-lift na yan, high risk tayo, nasa gray list tayo ang Pilipinas, na prone to money laundering dahil sa kasagsagan ng Pogo. Isa lang yan sa indikasyon na palyado talaga yung administrasyon ni Digong at nanganganib ng bumagsak. In fact, step by step, slowly, bumabagsak na itong kampo ni Digong. Hindi nyo lang nare-realize, halimbawa kung ikaw DDS, hindi mo nare-realize dahil slowly maliliit na movement lang pero kung titingnan mo, napakarami na palang nangyari. At masasabi mo, palyado talaga itong administrasyon ni Digong At unti-unti nang naglalabasan yan. At unti-unting lumalabas ang tunay na naging pamamalakad ni Digong nung siya ay naging presidente ng 6 na taon. Kanina naglilista ako ka-coffee. Kasi yung title natin, di ba, nanganganib na itong si Digong. Bakit siya nanganganib? Ibig sabihin, pabagsak na siya. Kung may legacy siyang naiwan, unti-unting nabubura yung legacy na yan. Kung ano man yung legacy na yan ay pinagmamalaki nila, unti-unting nabubura yan. Naglista tayo. Ito yung mga apparent ka-coffee, mga obvious na madalas nating marinig, madalas natin makita na pabagsak na itong administrasyon ni Digong o dating administrasyon ni Digong o yung kampo ni Digong ngayon, pabagsak na ng pabagsak yan. Dahil din sa kagagawan nila. Bumabalik sa kanila yan kinakarma yung mga yan. Slowly, little by little, may maliliit na mga nangyayari na nagpapabagsak sa kanilang kampon. At measurable yan. May mga resulta tayo dyan na magsasabi, ay oo nga, ganyan na po yung nangyayari. Halimbawa, sige, ilan ba yung pumapasok sa survey na ini-endorso ni Digong? Diba? Siyam yung ini-endorso niya, ang pumapasok isa o dalawa. Ibig sabihin, hindi na siya effective. Kapag hindi niya naipanalo si Kibuloy, palyado talaga yan si Digong. Kapag hindi niya naipanalo si Kibuloy. Kasi tinan mo, hindi ka pinakinggan ng mga tao mo, ng mga followers mo. Hindi binoto yung pambato mo na si Kibuloy na isa niyang best friend na bilanggo ngayon. Yan ay isang measure natin. Once na hindi manalo si Kibuloy, indikasyon yan na hindi na nakikinig ang tao dito kay Digong at pabagsak na siya ng pabagsak. Ano pa? Bakit nasasabi natin na nanganganib na itong si Digong? Yung pagbagsak ng tulay dyan sa Isabela, project nila yan. Matinding korupsyon yan. At ang presidente nagsalita na, si PBBM. Sabi niya, imbestigahan yan. Heads will roll. Ka-coffee. Kung sino may kasalanan dyan, administrasyon ni Digong yan, imbestigahan yan. Siguradong may kumita dyan. Isang indikasyon niya na palpak itong gobyerno ni Digong. Pangalawa, tukhang. Maraming ruling ang korte na inabuso ng pulisya, inabuso ng law enforcement. Yung tukhang na yan ni Bato at ni Digong, tukhang yu daw yan. Maraming inosente na tsugi, 30,000 ang namatay nang hindi nabigyan ng due process. At may korte, nag-rule yung korte, may ruling ang korte, inosente yung mga napas lang nila. Palyado talaga yan. Yung Pilipinas napunta sa watch sa gray list ng money laundering dahil sa Pogo. Anong nangyari sa Pogo ngayon? Bakit pabagsak na?
si Digong. Kasi yung Pogo na sinusuportahan niya, kumbaga siya ay isa sa backbone yan eh. Dahil siya nagpapasok, hindi man siya nagpapasok, no? Kasi previous administrations nag-exist na yan. Lumawak yung operasyon ng Pogo na yan dito sa Pilipinas nung panahon ni Digong. At kabit-kabit na yan, mga krimen, mga korupsyon, and even yung immigration. Na-infiltrate nila yan. Hagisan lang ng malapastillas, pera na pala yan para palusutin itong mga banyaga na papasok ng bansa. O ano nangyari? Tapos ang Pogo, tapos ang karir. Pinadideport na yung mga tao. Pinasara na yan. Sana wag nang maulit-ulit yan. Kay Digong yan. Panahon ni Digong yan. Bagsak na talaga yan. Wala na. Pasensya na kayo. Kung kumita kayo sa Pogo, hindi na po yan. Pwede sa administrasyon na ito. Isa pang indikasyon na nanganganib na si Digong at hindi na siya nirarespeto at lumalabas na ng tunay na baho ng kanyang administrasyon, yung kaso ni Leila de Lima. Isa din niya sa sinasabi ni Attorney Claire eh. Biyasa yan si Digong sa pagpaplanta ng mga ebidensya kung bakit nila nakulong yan si De Lima. O ngayon, nagrulang korte. Nabaliktad. Ipinaginitan niya lang pala si De Lima. Biruin mo, yan bang malinis sa administrasyon? Isa pang patunay na hindi nare-respeto si Digong ng mismo mga kaalyado niya noon. Biruin mo, si Nograles, kaalyado niya yan eh. Kinalaban siya. Masakit yun, ka-coffee. Magkaibigan kayo, sige, wag na, sorry for the term, hindi magkaibigan, sabihin natin magkaalyado, o magkakampi kayo, noon. Pero kinalaban ka, ibig sabihin hindi ka nire-respeto. Diba, matanda ka na, hindi ka nire-respeto. Sa isip-isip mo, ikaw naman, kinalaban mo pa ako. Dating tao kita eh, kinalaban mo pa ako. Biruin mo yung tao na yun, kakalabanin ka na, ibig sabihin hindi ka na nire-respeto. Pangalawa, yung mga mambabatas, mga kaalyado nila, sa Senado at sa House of Representatives, dating kakampi ni Digong. Ngayon, nagkalasan sa kanya, lumipat sa administrasyon. Sige, political butterflies ang tawag natin dyan. Kasi, sabi nga, the boat is sinking. Kailangan lumipat ka sa mas matibay na bangka. Pero kung nire-respeto ka, nitong mga congressman na yan, mga senador na yan, hindi ka iiwanan yan. Ibig sabihin, sa dinami-dami-dami ng congressman na tumiwalag sa'yo, hindi ka nire-respeto. Mga DDS, tatak sa isip ninyo yan. Hindi na nire-respeto si Digong ng mga dati niyang kakampi. Siguro nakitaan nila ng mga loopholes, siguro nakitaan nila ng anomalya, kaya hindi na nila nire-respeto. Pangatlo, in-impeach yung mismong anak mo. Di ba? Out of courtesy na lang yan eh, out of respect ko. Sana wag ka naman bumoto para impeach yung anak ko. Dati kitang kakampi eh, tapos ngayon in-impeach yung anak ko, bumoto. 200 plus na mga mambabatas, bumoto, 240. Kasi may mga additional na bumoto para ma-impeach si Sara. Ibig sabihin, di na nila nire-respeto talaga si Digong. Ang tanong nga dyan, respeto pa ba? Hindi na, bastos din eh. Diba? Ang presidente, binabastos eh. Karma. Pabagsak na talaga sila dyan at nanganganib na sila dyan. Isa pa, ICC. Bagamat matagal yung ICC na yan at tila mabagal ang development na yan, masakit din isipin niya na dati kang presidente, ha? Iniimbestigahan ka ng international organization dahil sa mga inimplementa mong programa. Diba? Ang sakit niyan. Iyan po i-validation na, teka, mukhang problematic yung programa na yun ha. Bakit ako iniimbestigahan ng international organization? Mukhang problematic ka. Diba? Marirealize siya lang yan Sana na-realize na nila ba to yan? Yang tuktok-hang yun nila. Grabe Nasa international scene tayo Ang daming paglabag sa human rights. Pabagsak kayo ng pabagsak dyan at naglalabasan itong mga baho na yan.